Isa sa bawat 10 Pilipino ay kabilang sa komunidad ng mga person with disabilities. Sa Pilipinas, bawat bilang ay may kanya-kanyang kwento. Mga laban na hindi napapansin, mga pangarap na madalas na isasantabi. Sa bayan ng Calauag, Quezon, nakilala namin si Jonathan Bueno. Isang ama na sa kabila ng kanyang kapansanan, patuloy na lumalaban para maitaguyod ang kanyang pamilya. Isang amang pinipiling bumangon araw-araw upang tumindig para sa pangarap. Ako nga po pala si Jonathan Bueno, 47 years old, nakatira sa barangay Pinagtaliran, Calauag, Quezon. Kami po ay 11 magkakapatid. Ay ako po ay ito po ang binigay ng Panginoon na di naman po natin sa hinihingi talagang naging polio. Pero pinatingnan naman po ako ni nanay sa doktor. Sabi po ni nanay ay polio ang anak mo, nanay, at hindi na po pwedeng maka-recover kasi yung paa po ay mahina na, mapaduyan-duyan na nga po. Inabot po ako ng talagang pangungutya, panlalait, mga kaklase ko. Ako po ay tinapos ko lang po, ma'am, ay grade 5. Di na po ako kasi naglipat po kami dito, ganun din po ang inaabot ko pangungutya. Nakakasira po kasi ng kalooban bagay ginaganong kapwa. Parang nawawala ka sa kondisyon mag-aral. Inabot ko po yan. Matataas pa nga po ang school ang ginagapan ko, yung S. Sa grade 6. Gusto ko sana po mag-grade 6 kasi makapagtapos. Hindi ko na po kinayang panlalait ng mga ibang tao, ibang room. Kasi sinasabi lang, nandiyan na naman yung lumpo, gagapang na naman. Siyempre, ako pinahihiyat sa mga tao, sa mga teacher. Hindi naman po pwedeng wheelchair idala sa taas. Talagang gagapang ka po, second floor. Kaya tumigil na lang ako. Sinabi ko kayo na, tigil na lang ako. Sa pagsubok ko, ang dami po, ma'am. Nandiyan na po ang tungkol sa pangkabuhayan, saka pang araw-araw na wala akong mabintangkalan, kung saan ako kukuha ng mga pansuporta sa mga bata. Sumapit po sa akin yan, ma'am, yung talagang walang-wala ako, pero yung mga anak ko, pinapasok ko sa school. Paglilitira na po siya, hatidan ko po siya ng baon, mga alas 9, alas 10. Nahatidan ko po siya ng baon para makasurvive yung kanyang gutom. Payak ako Ngayon po, nung na po sila ng high school, talagang ganun pa rin po, ma'am, ang inaabot ko. Talagang walang-wala. Buti na lang po, may abang Diyos na nakakabinta ko po minsan. My name is Janela B. Bueno po. I am 16 years old and nag-aaral po ako sa Calauag National High School po. Elementary, kinahiya ko din po kasi si Papa noon that time kasi nga po. Nung parang grade 1 po ata ako nun is na-bully po talaga ako. Bakit daw nagagapang si Papa? Bakit daw ganyan yung kalagayan niya? Pero ngayon naman po, bakit ko ikakaya si Papa? Siya nga po yung nagporsigido at nagpalaki po sa amin. Kaya sa sinasabi ng ibang tao, so dead ma lang, di naman sila yung nagpapaaral sa akin. Kaya ito lang po. That point po nun kasi nasa pilahan pa lang po ako, namamroblema na po ako kung paano po umakyat si Papa. Yun na nga po, tinawag na po yung pangalan ko. Di po ako nag-expect. Di ko na lang po dinaan sa iyak, kundi dinaan ko na lang po dun sa smile ko kasi sobrang proud po talaga ako kay Papa kasi nga po, si Papa po yung umakyat sa akin nung grade 10. Kaya sobrang saya ko po nung that time. Masayang, di ko po malaman, basta masayang gusto kong umiyak. Ang paglaki ko po kasi is teacher po talaga ang gusto. Hanggat kaya ko pong gumalaw, hanggat kaya ko pong gumapang, hanggat kaya kong maghalo ng simentong kagagawa ng kalan, pagpapatuloy ko pa. Isa lang po naman ang inaano ko sa kanila.
mag-aral silang mabuti. Wala naman po ako sa kanilang ianong yaman. Ang payo ko lang sa kanila, pag ayusin nilang pag-aaral, kaya lang naman po hindi naman po para sa akin yung ginagawa ko, para sa kanila. Ay pa, maraming salamat kasi sa kahit anong hirap or pagod na inaano mo sa paggagawa ng kalan, wala kang reklamo. Maraming salamat kasi simula pagkabata, ikaw na yung tumayo or nagsilbing bilang nanay namin ni Kuya. Lahat na sakripisyo mo, kay gusto't kailangan namin suklian para mawala naman lahat ng pagod mo. Kaya sobrang thankful. Patuloy mo lang. Hanggat hindi pagasgas ang tuhod ko. Para kay Jonathan, hindi hadlang ang kapansanan para magmahal, magsumikap at mangarap. Sa bawat hila niya sa kanyang mga paa, ipinapaalala niyang walang pinipiling katawan ang katatagan ng isang magulang. At sa mga kwento tulad ng kay Jonathan, natutuklasan natin na may pag-asa basta may pusong handang bumangon araw-araw.